May isang village na kung saan ang ikinabuhay ng mga tao ay ang pagbebenta ng palm fruit. Ang particular na palm tree na ito ay tinatawag na Certostachys rendo o lipstick palm dahil nga sa ito ay mapula. Maliban sa ginagamit na ornamental decoration, ang palm tree ay may mga eksperto na nag-aaral sa bunga nito upang magamit na gamot. Isang alternatibong gamot, kaya isa si Jimmy sa mga tao sa village na araw-araw ay pumupunta sa gubat upang manguha ng bunga ng palm tree. Gamit ang sabit o sungkit ay nagsimula ng manguha ng bunga ng lipstick palm si Jimmy. Hindi pa napuno ang basket na kanyang dala nang mapansin niya na malapit na ang gabi. Bagamat marami pa ang bunga ng puno na kanyang sinusungkit, ay alam niyang hindi ligtas ang lugar kapag gabi, kaya kailangan na niya ang umalis at umuwi sa kanyang bahay. Kinagabihan sa village ay may narinig na isang sigaw ang kapitbahay ni Jimmy. Sa worry niya ay sigaw ng isang hayop na nasasaktan o nag-aaway. Hindi siya sigurado, basta ang alam ng mga tao na nanirahan sa village, ang gubat ay hindi safe. Kinaumagahan ang kapitbahay ni Jimmy ay nagtataka dahil hindi pa bukas ang pintuan ng bahay nito. Oras na ng pangunguhan nila ng palm fruit. Alam ng kapitbahay ni Jimmy na maaga itong gumigising araw-araw at kadalasan ay sabay silang pupunta ng gubat upang manguha ng palm fruit. Inisip ng kapitbahay ni Jimmy na siguro ay nauna nang pumunta si Jimmy sa gubat upang manguha ng palm fruit. At dahil nga hindi sinasagot ni Jimmy ang kanyang pagtawag, ay nagpasya na siyang umalis kasama ang iba pang taga-village upang manguha ng palm fruit sa gubat. Ngunit pagdating nila sa gubat kung saan madalas ay magkita-kita sila, ay hindi nila nakita si Jimmy. Inisip na lamang ng kapitbahay ni Jimmy at iba pa nitong kasamahan na baka umuwi na rin ito at hindi nila naabutan. Nagpatuloy sila sa pangunguha ng palm fruit hanggang sa mapuno ang kanilang basket at nagpasya ng umuwi sa kani-kanilang bahay sa village. Muling binalikan ng kapitbahay ni Jimmy ang kanyang bahay, ngunit wala pa ring sumasagot sa tawag niya. Nagpasya siya na pasukin ang bahay ni Jimmy at nagsimula na siyang magtaka nang hindi niya nakita sa loob ng bahay si Jimmy. Sa isip pa niya, it's so out of character, hindi naman ugali ni Jimmy ang hindi tumawag sa kanyang mga kasamahan sa tuwing pupunta ng gubat. Nang hapon ding iyon, bago pa tuluyan na kumagat ang dilim, ay nagpasya ang mga lalaki sa village na hanapin si Jimmy sa gubat. Alam nilang wala itong ibang lugar na pinuntahan dahil wala rin sa bahay ang kanyang basket at sungkit na gamit sa pangunguha ng palm fruit. Bitbit ang mga bolo o itak at flashlight, nagsimula ng putulin ng mga lalaki ang kahoy na balakid sa kanilang paglakad patungo sa palm trees kung saan huli nilang nakita na tinahak ni Jimmy ng araw na hindi ito umuwi. Sumigaw ang mga kapitbahay ni Jimmy ngunit walang sumasagot. Binalikan nila ang lugar kung saan huling nakita nila si Jimmy ngunit wala pa rin silang Jimmy na nakita. Bagamat, sa unahan ay may nakita silang basket na ang may mga pulang bunga ay nagkalat sa lupa. It was Jimmy's basket. At sa unahan pa ng basket ay nakita nila ang isang nakapangilabot at nakapanindig balahibo na sawa. There, lie on the ground was a 23-feet python. It was a massive python. Napansin ng mga kapitbahay ni Jimmy na ang tiyan nito ay hugis tao. Mabilis na inatake ng mga lalaki ang python at binuksan nila ang bituka ng malaking sawa at nakita nila ang wala ng buhay na si Jimmy na nasuot pa rin ang damit nito. Ang nangyari ng hapon na iyon na pauwi na si Jimmy ay inakala niya na nag-iisa lamang siya ng araw na hapon na iyon dahil nakita niya na umuwi na ang kanyang mga kasamahan. It turns out hindi siya nag-iisa. Sa ibabaw ng puno ng palm tree ay nagmamasid ang python sa kanya. At nang siya ay tumalikod na upang umuwi, bitbit ang kanyang basket ay bumaba ang sawa sa palm tree at sinundan si Jimmy. Kinagat ng python ang kanyang batok at nagsimula rin itong pumulupot sa katawan ni Jimmy, thus making him scream in a terrifying voice. Iyon ang narinig na sigaw ng kanyang kapitbahay. At nang hindi na gumalaw si Jimmy ay binuksan ng python ang kanyang bunganga at dahan-dahan na nilunok ng buo si Jimmy. Hanggang sa susunod mga ka-Lovely Crow, kung mahilig kayo sa storytelling ay pa-follow na lamang ang account na ito at maraming salamat.